History lesson tayo ngayong gabi sa Midnight Express at ang bibidang po tayo kasi nabanggit sa makasaysayang El Filibusterismo ni Jose Rizal. Malasalad ito pero walang dressing. Anong lasa, Micael Daes? Mula sa Kabanata 25 ng El Filibusterismo, ang putaheng susubukan natin ngayong gabi. Alam niyo ba kung ano yun? Ang lumpiang inchik o Chinese lumpia salad putahe na nabanggit sa ika-25 kabanata ng El Filibusterismo ang pangalawang nobela ni Dr. Jose Rizal. Sa isang piging nagtipon-tipon ng 14 na binata sa isang pansiteria ayon sa payo ni Padre Irene. At kasama sa pagtitipong ito si Basilio. Ipinatungkol ng mga binata ang lumpiang inchik sa praile. Nung panahon ng Kastila kasamang ilong ng baboy bilang sahog at naging insulto ito para kay Padre Irene. Kahit nung panahon pa ng Kastila sikat na ang putaheng ito, pero ngayon bahagyang inibang ilan sa mga rekados nito. Fresh Chinese lumpia salad. Just like fresh lumpia. Pero ganito ba talaga sinaserve yan? Yan ang fresh. Hindi siya nakabalot? Ano yung malalasahan doon dito? Malalasahan mo Kasama siya. ba ito na kinakain? Of course, mga fresh. Fresh sila to. Medyo strong ang lasa nila. Pero malalasahan mo pa rin yung mga yung fresh ng meat, ng shrimp, tofu. Kanin dressing. Yan na yun, sir. So wala siya dressing. Considering wala siyang dressing, hindi ko alam saan nanggaling. Sa gulay lang ba na galing yung moisture niya? Yes. Kung madali siya kainin, hindi siya dry at all. Kasi feeling mo nga may dressing habang kinakain mo. So, hindi ko na-expect yun pala. May peanuts, may asukal, may tofu, iba't ibang mga gulay. Ano to prinitong bihon? Seaweed. Fried seaweed. In fairness, very refreshing siya kasi magaan siya kainin. Lumang-luma na ang putaheng fresh Chinese lumpia, ngunit dapat tayong magpasalamat na hanggang ngayon natitikman pa rin natin siya. Ako po si Micael Daes, this is Midnight Express. Good night!